Okay, mga kapatid, handa na po ba tayo makinig? Sabihin niya nga sa katabi niyo, handa ka na kapatid. Pero siyempre, kailangan po natin muna magkaroon ng kaunting recap doon po sa nakaraan nating pinag-aralan. Natatanda pa ba kung ano yung pinag-aralan natin last week? Assyria. So, ibig sabihin ng Assyria po, literally means step. A step or a walk. So, ano po yung medyo striking doon po sa pinag-aralan po natin nung Sunday? Ang striking doon, mga kapatid, lahat ng mga hakbang na ginagawa po natin, nakikita ng ating pong Panginoong Diyos. Di ba? Bilang ng ating Panginoon ang bawat hakbang na meron po tayo. So, ibig sabihin, kahit hindi man po natin nakikita ang ating pong mga kapatid, dapat ang maisip natin, may higit na nakakakita sa mga ginagawa ko. At bilang niya ang bawat hakbang ko. Di ba? Ang ating pong Panginoong Diyos. So, hindi tayo nagkakakitaan kung ano ang ginagawa ng bawat isa. But always remember, may higit na nakatingin sa atin. Higit sa kapatid, higit sa ministro, higit sa mga manggagawa, ang Panginoong Diyos na bumibilang ng ating mga hakbang. Amen po ba? So, ngayon naman, balikan po natin ang Genesis 10:11. Tingnan natin kung ano naman po yung nais na ibahagi sa atin ng ating Panginoong Diyos sa umaga pong ito. Genesis 10:11. Genesis 10 verse 11. Buhat sa lupaing yaon ay napasa Assyria at itinayo ang Nineveh at ang Rehoboth at ang Kala. So, tapos na tayo sa Assyria, no? So, mula sa lupain ng Assyria, itinayo naman ni Nimrod ang mga city o ang mga syudad. Ang mga lungsod na nauna ay ang Nineveh. You are familiar with Nineveh, right? So, basically, alam naman natin kung ano ang kasaysayan ng Nineveh. Sino nga yung propetang related sa Nineveh? Si Jonas, di po ba? So, related si Jonas sa Nineveh kasi doon isinugo ng Diyos si Jonas para pangaralan ng pagsisisi ang mga tao doon po sa lupain ng Nineveh. Kasi gusto talagang lipulin ng Panginoong Diyos ang Nineveh. So, sa kasaysayan, alam na natin yun eh. So, hindi tayo pupunta sa mga ano bang kategory meron ng Nineveh. Ano bang mga tao meron ng Nineveh? Ano ang gagawin ng Diyos sa Nineveh? Ano ang pagpapalang natanggap ng mga taga Nineveh at pagkatapos silang magbalik loob sa Diyos? Siyempre, ang focus natin ay ang kanilang mga kahulugan. Diba? Yung matututunan natin sa kahulugan ng mga salita at pakahulugan ng mga pangalan. So, ang yung salitang Nineveh, sa salitang Hebrew ay Nineveh. Nineveh. N-I-Y-N-E-V-E-H. N-I-Y-N-E-V-E-H. Nineveh, meaning handsome, agreeable. Pag sinabing handsome, hindi naman ibig sabihin pogi. Guwapo, di ba? Sa atin kasi handsome. Pero literally means, pag sinabi kasi nating handsome, pleasant. Pleasant tingnan, di ba? Pleasurable. Attractive, di ba? Ganyan. Agreeable. So pag sinabi agreeable, yung kasangasang ayon. Di ba? Yung talagang pag sinabi mong ganito, oo nga. Yung agreeable. Kaya pag sinabing Nineveh, agreeable. Pwede isang ayunan. O kasang-asang ayon. Yan. Di ba? So, yun ang ibig sabihin ng agreeable. Pleasurable, pleasant, ibig sabihin mabuti, di ba? Mabuting tingnan, dapat lang sang-ayunan, yan. Sa Bible, mga kapatid, saan ba tayo dapat na sumasang-ayon? Ano ba yung mga bagay na dapat sinasang-ayunan natin? Sa Roma, Kapitulo 2, talatang 18, ito po ang sabi ni Apostle Paul, kung saan po tayo dapat na sumasang-ayon. Roma 2:18. At nakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan. Ayan. Ang tanong ko po ay, ano po yung mga bagay na dapat doon po tayo sumasang-ayon?
Ano yung mga bagay na agreeable dapat? Dapat agreeable itong mga bagay na to, at ito yung mga bagay na dapat ay sinasang-ayunan natin. Makikita natin yung talatang yan, di ba? Pag kinuha natin yung context, patungkol yan sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi palibasa, mga naturuan sila ng kautusan, pero sila mismo, hindi nila napangangalagaan yung aral na natutunan nila. Pero dapat, may mga bagay tayong sinasang-ayunan. Ano po yun? Sabi niya, at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling. Dapat yun po yung mga bagay na sinasang-ayunan lang natin. At ito yung mga bagay na dapat ay agreeable. Ano po yung mga bagay na yun? Mga bagay na magagaling. Ano yun? Ano ba ibig sabihin ng magagaling? Mga bagay na magaling. Sa iba't ibang salin, sa ASB, and knoweth His will, and approves the things that are excellent. Pag sinabi nating magagaling na mga bagay, excellent things. Yan, magagaling na bagay. BRB, and knows His will and approves the more profitable things. Pag sinabi pala natin magagaling na bagay, profitable. Ano ibig sabihin ng profitable? Kapaki-pakinabang. Ano pa? ERV. You know what God wants you to do. And you know what is important. You know what is important. So generally speaking, kapag sinabi natin mga bagay na magagaling, mga bagay na kapaki-pakinabang, mga bagay na makabuluhan, mga bagay na mahalaga, mga bagay na importante. Sabi ni Apostol Pablo, yun yung mga bagay na dapat po ay atin pong sinasang-ayunan. Mga bagay na importante. Dapat doon ang focus natin. Yung mga bagay na mahalaga. Tanong, alam ba natin kung ano ang mahalaga? Alam ba natin kung ano ang mahalaga? Kung merong may mahalaga, merong hindi, dalawa lang naman di ba? May mga bagay na importante, may mga bagay namang hindi importante. Dapat ang mga Kristiyano, ganito sila. Basahin po natin ang Jeremiah 15 verse 19. Jeremiah 15:19. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbalik loob, papanauliin nga kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko. At kung iyong ihiwalay ang may halaga sa walang halaga, ikaw ay magiging parang aking bibig. Sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. O mga kapatid, as a Christian, nagbalik loob na ba tayo sa Diyos? Sabi niya, kung ikaw ay manunumbalik, sabi niya, papanauliin niya kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko. At kung iyong ihiwalay, ano bang ihiwalay natin? Ang mga bagay, ang may halaga sa walang halaga. Dapat ang mga Kristiyano marunong siyang mag-separate ng mga bagay na makabuluhan o may halaga at mga bagay na walang halaga. Parang yung sinabi ng Diyos kay Moses, ihiwalay ninyo ang mga bagay na banal sa hindi banal. Mga bagay na malilinis sa mga bagay na marurumi. Ang Christian dapat alam niya rin. Kasi tayo alam naman natin kung alin yung masama at mabuti na di po ba? Kaya lang, baka hindi tayo aware doon sa bagay na importante at sa mga bagay na hindi naman importante. Say amen. Diba? So magiging aware natin yung umagang ito at ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ihiwalay natin ang mga bagay na may halaga sa mga bagay na walang halaga. Okay po ba yun? Tingnan natin. Ano-ano ba yung mga bagay na walang halaga na sometimes hindi natin napapansin, doon tayo nagpo-focus sa mga bagay na walang halaga. Unang Samuel 12:21. Ganito po ang sabi ng Biblia. Unang Samuel 12:21. At huwag kayong lumiko, sapagkat kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalayaman, sapagkat mga walang kabuluhan. Ano yung isa sa mga bagay na walang kabuluhan?
Yung mga bagay na hindi pinakikinabangan o makapagliligtas o makapagpapalayaman. Sa kanila yan sa Israel, di ba? Pag lumiko ka, sabi ng Diyos, pag lumiko ka, mapupunta ka sa mga bagay na walang kabuluhan, na hindi mapapakinabangan o hindi makapagpapalayaman. Sometimes tayo mga kapatid, napofocus tayo sa ganon. Lumiliko yung ating mga daan. Lumiliko tayo sa dapat nating lakaran. Ang nangyayari, napofocus tayo sa mga bagay na hindi naman napapakinabangan. Say amen. Diba? Sometimes ganun napofocus tayo sa mga bagay na walang pakinabang. Mga bagay na hindi naman makakatulong sa pagpapalaya sa atin. Tama po? Halimbawa, may bisyo ka. Anong gagawin mo pag may bisyo ka? Ano makakatulong sa'yo? Para makalaya ka dun sa bisyo mo. Ang nangyayari, may mga tao, sa halip na makalaya, gumawa ng mga bagay na makabuluhan para makalaya sa vices, hindi nakakatulong yung kanilang dinadaanan. Kaya sabi niya, lumalakad kayo sa mga bagay na walang kabuluhan at hindi naman napapakinabangan. So be careful. Dapat alam natin, itong gagawin ko ba ay mapapakinabangan ko ba ito? Diba? Sa sugal, napapakinabangan ba? Pag nanalo ka. Tama? Tama po yun Pag nanalo ka, napakinabangan mo. Tumaya ka sa loto, nanalo ka. Napakinabangan mo yung taya mo. Pero, that's once in a blue moon. Diba? Hindi naman talaga, walang katiyakan yun Para yung parang ibon na hindi tiyak kung saan dadapo. Di, napakinabangan ba? Hindi na napakinabangan nyo. Walang pakinabang doon, di po ba? So, dapat aware tayo. Ito ba'y mapapakinabangan ko? On what way mapapakinabangan? Sa pagpapalaya. Ito ba'y makakatulong sa salvation? Say amen. Amen po ba? Naiintindihan niyo po ako mga kapatid? Dapat titiyakin natin yung mga bagay na gagawin natin, makakatulong ito sa kaligtasan natin. Sabihin mo sa katabi mo, isip matutulong sa'yo. Isipin mo yan Pangalawa, Awit 39 verse 5. Awit 39 verse 5. Narito, gaya ng mga dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Walang kabuluhan, kapatid. Nakadalasan, eto na po-focus ng tao. Sabi niya, tunay na bawat tao sa kanyang kalagayan ay walang kabuluhan. Bawat tao sa kanyang kalagayan. Meron tayong different na iba't ibang kalagayan ng tao. Tama po? Status in life. Ano man ang kalagayan ng tao, sabi ng banal na kasulatan, walang bawat tao sa kanyang mabuting kalagayan ay walang kabuluhan. Amen? Tingnan niyo po. Halimbawa, for example, ako graduate ako ng EPUC. So meron na akong education degree. Ang ginagawa ng iba, magte-take pa sila ng master's degree. Kasi pa lang kami Bachelor of Science So ang susunod nun, magte-take naman ng master's degree. Pag nakagraduate ng master's degree, magkukuha naman siya ng PhD, ng doctorate degree. Diba? Kaya pagka gano'n na, huwag mo kong gaganyanin mas mataas ang ko sa'yo. Ang degree ko sa'yo, Doctor of Education na ako. Ikaw ay Teacher 1 ka pa lang. Diba parang mga ganun yung marami kapag marami na siyang na-achieve? Yung iba, may doktor, diba? Mag-aaral, ilang taon ng doktor? 6 years? Grabe ka naman, 15 years? Baka naman, ang sinasabi mo ay law. Mga ganon matagal. Pero kapag napagsabihan mo, sino ka ba para pagsabihan ako? Hindi mo ba alam kung sino kausap mo? So, mga ganon, di ba? Teka lang. Pare-pareho lang naman tayo Halimbawa ako, Bachelor of Science, plus Masters of Education, plus Doctorate Degree. Ano ang equals? Hindi. Anong equals? RIP. Diba? Diba pegi rin naman? Pegi. Mamamatay din naman tayo lahat Sino hindi mamamatay?
nagmamayabang mo yan. Pagka haharap na basuko man ni Kristo, oy, mauna ako sa'yo. Ako ang mataas ang pinag-aralan ko. Wala namang ganun eh. Pag namatay tayo, di ba? Lahat ay mamamatay. O di ba that is equal to RIP, rest in peace. Lahat tayo ganun. Kaya hindi dapat magmayabang yung isang tao kung ano man yung mga bagay na kanyang na-achieve or natapos. Kasi lahat ng mga yan, sa harapan ng ating Panginoon, ano sabi ng Biblia? Bawat tao sa kanyang mabuting kalagayan ay walang kabuluhan. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen po ba yung mga kapatid? Kahit ano pa kalagayan ng tao, mayaman man yan, di ba? Ang ganda-ganda ng niya, ng status in life niya. May mga ibang tao nga, anak, mag-asawa ka. Para yumaman tayo, mag-asawa ka ng foreigner. Di ba? Mag-asawa ka ng foreigner para makaahon tayo sa makaahon tayo sa kanya. Anuhin mo yun? Mahirap plus foreigner equals RIP rin eh. Di ba? Resentis pa rin naman ang kahulugan nun eh. Tama po ba? Amen po ba? Ay naku, nakapokus ka sa mga mabuting kalaga. Ano ba, hirap na tayo? Paano ba tayo yayaman? Paano ba gaganda yung buhay? Kapag dalaga ka pa, mag-internet ka. Tapos makichat ka dun sa mga naku, nakakatuwa. Alam mo ba, kapitbahay natin nakapag-asawa ng foreigner. Di ba, dinala siya sa ibang bansa. Ang ganda na ng buhay, nagpapadala ng pera yung Di ba? Kapatid, walang kapuluhan yun. Huwag ka nang magnasa. Sabi ng Biblia, ang mga nagnanasang yumaman, nahuhulog sa kapahamakan, sa mga tukso. Say amen. Oh, di po ba? Walang kabuluhan yon mga kapatid. Pero hindi ko naman sinabing masamang yumaman ha. Kasi kung may mga tao naman, pinagkakalooban naman talaga ng Diyos ng kayamanan. Kasi ang purpose ng Diyos, may mga taong pinagpapala niya, sabi ng Apostle Pablo, sa mga pinag-aralan natin, upang may maitulong tayo sa mga nangangailangan. Amen? Kaya nga pinagpala ni Lord para Para may maitulong ka sa mga nangangailangan. Mga nangyayari sa iba, pinagpala ni Lord, kanila lang. Di ba? Walang kabuluhan yan. Bawat tao sa kanyang mabuting kalagayan ay walang kabuluhan. Amen? Ito pa. Ecclesiastes 11:10. Ecclesiastes 11 verse 10. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Ayan, sabi ng Biblia, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Ano pa yung walang kabuluhan, mga kapatid? Na eto yung napopokus natin Maraming tao napopokus sa ganito. Yung kasariwaan. Yung kabataan, yung freshness. Di ba? Kaya iba, tawag dito, nag-gym. Para pagharap sa mga crush niya, oy, ang gwapo, ang laki ng muscle, kaya pangit, okay na yan. Tapon ulo, sain katawan, hipon, di ba? Kasi di ba, may mga iba, hindi tinitingin sa mukha, ang tinitingnan yung katawan. Ay, sabi, wow, hipon. Di ba? Tapon ulo, kain katawan. Di ba? Yan ang nangyayari Ang iba, focus, ang dami ko ng tigyawat, ano ba yan? May trabaho. Yung pera, pagka-sweldo, punta ngayon kay Derma. Di ba? Magpapa-Derma ngayon para matanggal yung kanyang mga tigibig. Di ba? Yung mga kulugo sa mukha. Kulugo talaga. Di ba? May iba, para masyadong sa kasariwaan ng ng buhok. Di ba yung iba tingin nyo sa kapabanat? May nagpapabanat? Ano tawag doon? Botox? Botox ba tawag doon? Facelift? Diba? Botox nga yun, di ba? Nagpapabotox, kakabotox Wala na, nandito na yung kilay. Kababatak di ba? Oh. Ako may mga kilala artista, yung mga artista, di ba nagpapabatak yun, di ba? Nagpapabanat, nagpapabatak. Nagpapabanat na mukha. Di ba? Kasi aware sila Kung tumatanda na ba, minsan may tatanong sa'yo, maganda pa ba ako sa paningin mo? Huwag tayong aware sa ganun, kapatid. Minsan sa mga FB, may pumupuna, oy, ang ganda-ganda mo naman, thank you.
Huwag kang focus dyan, kapatid. Minsan yung mga, palike naman kung maganda. Minsan nakafocus yung mga kapatid natin kung maganda ba siya. Hindi ko sinasabing hindi na maganda magpaganda. Pero pag iyan ang pinocus mo, sabi ng Biblia, ang kasariwaan at kabataan ay walang kabuluhan. Sa mga babae nga, sabi niya post ni Solomon, ganito Kawikaan 31:30. Tingnan niyo po sabi ni Solomon. Kawikaan 31 verse 30. Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Pag sa babae, ang tawag ng Biblia doon ay siya'y pupurihin. ang kagandahan ay walang kabuluhan. Beauty is vain. Huh? Beauty is the best policy. Kasi, pinutol ko lang, beauty is the best policy. Beauty is vain. Diba sa iba't ibang salin yan, pag kinuha po natin Kawikaan 31:30, beauty is just skin deep. Diba? Panlabas na kaanyuan lang ang kagandahan. Kaya lang may mga tao, kahit Kristiyano, minsan napopokus doon. May mga kakilala nga ako, yung sa pinanggalingan kong church, pinatanggal yung kilay. Ginawa na lang tattoo. Paano pinatanggal? Tapos maglalagay ka rin naman tattoo, di ba? Kaya may mga tao, hindi nila napapansin yun. Napopokus na sila sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi mo, kapatid, huwag kang ganyan. Tama ba ako, kapatid? Diba? Pagka nagkatigyawat, naku, natatakot na. Ano ba yan? Baka magbutas yung mukha ko, maging katulad ni kapatid ni baka magkatotoo yung premonition na sa makakatuluyan ko. Parang yung mga ganun no? Meron ba? Meron bang ganun? So, ayan. Minsan masyadong tayo, masyadong tayo, conscious sa balat, conscious sa pagmumuka. Ayan. Mamaya makikita natin, dapat huwag tayo masyadong conscious doon. Tinatamaan ko lagi ito. And dapat may mga bagay tayo mamaya pa yun kung saan tayo dapat na nakapokus. So, Awit 62:10. Ano pa? Awit 62 verse 10. Huwag kang tumiwala sa kapighatian at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Huwag kayong maging walang kabuluhan. Saan? May mga tao kasi, sa iba't ibang sabi, ay, ibig po sabihin may pagnanakaw na may kabuluhan. Kasi huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw Hindi, ang ibig sabihin niya, baka akala natin kapag nagnanakaw tayo, ay makakakuha tayo ng pakinabang. Sabi niya, just in case, at lumago ang iyong kayamanan, sabi niya, huwag mong paglalagakan ng inyong puso. Amen? Sometimes, yung mga kapatid tayo, hindi na tayo nagnanakaw, pero pinagpapala tayo ni Lord. Habang pinagpapala tayo ng Panginoon, ang nangyayari sa mga kapatid, sa ibang kapatid na may nakilala kami, na paglalagakan natin ng puso. Ay, ibig sabihin na paglalagakan ng puso. Napopokus tayo doon. Halimbawa, nagtayo ka ng negosyo, at nag-boom. Hindi panis. Nag-boom lang. Nag-boom, di ba? Sabihin, lumago. Minsan, napapabayaan na natin ang ating mga paglilingkod. Naalala ko nga isang kapatid, nag-boom yung kanyang Vita Plus. Di ba? Dati lagi siya nag-i-stay sa pagsamba. Kapag katapos sa pagsamba, nag-i-stay. Ngayon, every Sunday, nagmamadali siya. Kaya may meeting daw siya kay ganito, may seminar sila ng ganito. Napabayaan yung paglilingkod sa Diyos. Kaya every time, pag sumasamba, nagmamadali niya yung umuwi. Dahil na-focus doon sa kanyang negosyo. Say amen. Kung may negosyo tayo mga kapatid, pinagpala tayo ni Lord, huwag nating paglalagakan ng ating puso. Huwag nating unahin yon kapalit ng ating pong Panginoon. Amen? Bakit po? Kasi sabi niya sa Kawikaan 11:4, Kawikaan 11 verse 4, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot. Kayamanan ay ano po? Ang kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot. Hindi naman natin magagamit yung natin, yung mga pera na, Lord, pwede bayaran na lang kita. Di ba? Pagka nagagalit si Lord, eto na lang. Mag-aabuloy na lang ako ng malaki, wag ka lang magalit sa akin. Pwede ba yon?
Susuhulan natin ang ating Panginoon Diyos. Eh lalo na sa kaarawan ng poot, pwede ba yun? Lord, mayaman ako. Hindi mo ako dapat parusahan. Pwede ba yun? Hindi naman eh. Ang mga kayamanan ay ano? Walang kabuluhan sa kaarawan ng poot. Pag dumating nga yung kaarawan ng poot ng Panginoon, ang gagawin nga ng maraming tao sa panahon niya, sabi sa Panyas, ay itatapon nila sa kalsada yung kanilang mga ginto at kanilang mga pilak. Kasi bakit? Hindi naman makapagliligtas sa arawan ng kagalitan ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Hindi ko sinabing, ay ganun pala, huwag na tayo magnegosyo. Hindi, ang sinasabi ng Biblia, huwag mong paglalagakan ng inyong puso. Kasi sabi ni Kristo, sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, doroon naman ang iyong puso. Amen? Amen po ba? Sabihin natin, hawakan mong katabi mo, kapatid, huwag kang bumuko sa pagyaman. Okay? Huwag bumuko sa pagyaman. Ha? Kasi hindi na tayo nakakatulong sa pangangailangan ng mga kapatid, sa pangangailangan ng church. Kasi nauna natin yung gusto natin. Di ba? Hoy, lumabas na yung kapatid, pwede bang, ay, pasensya na kapatid. Kasi ano to, bibili kasi ako ng motor eh. Bibili kasi ako ng motor. Mag-a-abroad ako eh. Ay, magpapafacial ako eh. Inuna pa yung mga bagay na walang kabuluhan kaysa makatulong sa ating pong mga kapatid. Huwag namang ganon. Amen? Focus tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Isa pa, kailan pa tayo nagiging walang kabuluhan? Ano pa yung mga bagay na walang kabuluhan? Kawikaan 6:12. Kawikaan 6 verse 12. Taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig. Direkto, tao na to. Hindi na yung mga bagay ang walang kabuluhan, kundi mismong tao ay ano na? Wala siyang kabuluhan. Sino yon? Sino po yung mga taong walang kabuluhan? Ay siya na lumalakad na may masamang bibig. Kaya may mga tao, yung mga mahilig sa umaga mga puro muray lumalabas sa bibig, mga panlalait. Kaya di ba sabi ko, isang relihiyon na ang hilig manlait ng mga tagapagturo, yung sinasabi ng GAGO, tarantula, yung mga ganon, di ba? Tapos sabihin nila, ligtas daw sila lang ang totoo. Tapos hindi naman lang pinipigil yung kanilang mga bibig, sabi ng Biblia, yun yung mga taong walang kabuluhan. Kaya tama yung sinabi ni Pedro, di po ba sabi ni Santiago pala, ano sabi ni Santiago? Kung ang isang tao, sinasabi niyang relihiyoso siya, pero hindi niya naman pinipigil ang kanyang mga labi, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Sana kapatid, walang ganun dito ha. Kasi sabi ko nga, hindi naman natin nakikita yung ginagawa ng kapatid eh. Pag nasa bahay, pag nasa trabaho, pag nasa paaralan, baka mamaya ang bukang bibig natin, puro mura na. Habang naglalaro ng basto, ay! Di ba? Kaya, teka lang kapatid, baka mamaya, baka pag nandun pag naglalaro ka sa spark ba, pagka nabangga ka, di ba? Huwag ganon kapatid. So, pag nasa school naman tayo, nakikipag-away naman sa mga kaklase, no? Nasaan yung mga pang high school? Uso yung sa mga paaralan eh, di ba? Yung mga nakikipag-away sa mga kaklase nila eh, yung mga, baka mamaya, bully ka ha? Hindi naman ha, hindi ka naman nambubuli ha. Nakagulat ka pag nambubuli ha. Pinag-pray namin kanina. Pray sa kanya mga 9:15. Sabi ko, pakilakas. Lumakas ang konti, bigla bumalik ulit. Hindi kami makapag-amen eh. Saka pag nabalitaan ko, nambubuli ka sa school ha. Ayun ka, Sister Camille, pinatawag ng guro, nambubuli. Magulat-gulat din. Okay? So mga kapatid, hindi namin nakikita. Hindi natin nalalaman yung hindi namin nakikita yung ginagawa natin. Pero tandaan nyo, may Diyos na nakakita sa atin. Dapat aware tayo doon, kapatid. Sinasabi nga natin, bawal yung mga salitang masasama. Eh baka naman pag nakatalikod na tayo at wala nakita kapatid, PI ka ng PI. Di ba? Oh. Inumin mo, wag Milo. Puro ganun tayo, pag galit na galit ka na, inumin mo ha. Hoy, hindi ako nagmumura ha. Sabi ko, inumin mo. Wag Milo. Uy, iba naman putong inamoy ka. Yung putong inamoy. Pero iba, di ba? Talagang diretsahan talaga, PI as in PI talaga, di ba? Oh. Baka naman gamitin yung sinasabi ko, ay,
Putong ito mo ka. Hindi asa mura, kaya lang pangit pakinggan, di mo ba? Oo. Tayo. Di ba? Yung mga ganun bagay. Baka may paglabas niyo, talagang nagbumura na kayo, ha? Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, o bibig mo. Ano? Alam niyo ba yun yung sinabi ko? Baka may nagamit yun eh. Sabi, bawal magbura, ito na lang. Hindi ba lang yung salita eh, pero pag pinakinggan mo, parang minumura mo rin eh, no? Okay, parang yung pelikula, yung kay Ai. Ang tanging ina niyong lahat, di ba? Ang tanging ina niyo, tapos ang tanging ina, naging ang tanging ina niyo, sumunod ang tanging ina niyong lahat, di ba? Parang sagwaring pakinggan, di ba? Pero nasa pag-iisip na lang din naman natin yon. Kasi makikitiringnan mo naman kasi, hindi naman talaga masama yung kahulugan. Okay? Sounds like lang. Sounds like that. Okay? So, yun yung mga bagay, nagiging walang kabuluhan tayo kapag may lumalabas na mga masasamang salita sa atin. Kaya sabi ko nga doon sa estudyante ko, hindi ko alam kasi na ADD pala siya. Last year kasi wala akong estudyanteng ADD eh. Buong third year hawak ko. 5 sections yun, pero wala ko nahawakan na ADD. Yung ang dating doon. Eto this time, meron pala akong estudyante na sa first section na taga-ADD pala siya. Sabi ko, nabanggit ko yun, Mateo 12:36-37, di ba? Napagkamala, kasi every time, pagkatapos kong magturo, talaga I end up my discussion na mag-share talaga ako ng salita ng Diyos. Sometimes naman, kapag nakalimutan ko na, halimbawa, kasi time na eh, minsan na-extend ako na, enjoy ako magturo eh. Minsan na-extend, hindi na ako dapat kasi naka-advance na ako. Pero silang, sir, basa muna tayo. So, magkubasa pa rin. Napagkamalan niya akong ADD. Ngayon, sino ba ministro mo? Si Soriano po ba? Sabi ko, hindi ako magiging miyembro nun kahit kailan ako magpapamiyembro. So, bakit po? Kasi ngayon, sabi ko, sa pagmumura nga yung ugag, tsaka yung tarantula, sabi ko gano'n. Bakit? Si Cristo naman na nagsabi na, bakit? Ano ka ba eh? Oo, sabi niya gano'n. Sabi ko, ganun ba? Di ba binasa natin kahapon, Mateo 12:30, bawat salita, sa iyong salita, magiging banal ka, sa iyong salita, hatulang ka. Nakakapagpabanal pa yun. Sabi ko gano'n sa kanya, pwede ka bang maging banal pa nagsasalita ka ng gano'n? Kung magiging banal pa lang dapat yung tawagan niyo, hoy, tarantulang kapatid, kumusta ka na, di ba? Oh. Kasi, hindi naman yung makakapagpabanal. Ang totoo, pag ang tao ay gano'n ang masalita, no, kada magkukwento lang, di ba may mga gano'n nagkukwento lang eh. Yung kwento lang ba, akala mo galit na galit, pero may mga mura pa yung mga bibig nila. Pero nagkukwento lang yun, kasi bulaklak na ng dila nila yun eh. Sabi, yun yung mga taong walang kabuluhan. Gusto ba natin yan, kapatid, maging walang kabuluhan tayo? Gusto ba natin nun? Ayan ha. So be careful sa mga lumalabas sa ating pong mga labi. So yun po yung mga bagay na walang kabuluhan. So alam na natin. Let us separate ngayon. Di ba sabi niya kanina, ihiwalay mo ang may halaga sa walang halaga. Alam niyo na po ba yung walang halaga? Papokus pa po ba tayo doon? Lalo yung mga kapatid natin hilig magpaganda ha. Beauty is the best policy. Beauty is brain. So huwag masyado mag-focus dyan. Makakakita ka ng lalaking magmamahal, babaeng magmamahal sa'yo na galing sa Panginoon. Kahit hindi ka magpaganda. Amen? O kung nga, hindi naman ako pogi eh, di ba? Oh, ang payat-payat ko pa noon, di ba no? Way back 2008. Di ba, payat-payat ko pa. So, mukhang araw akong adik eh. Oh, pero nagustuhan naman ako, oh, di ba? So, gusto magkakalaw sa inyo mga kapatid. Ano-ano naman yung mga bagay na may kabuluhan o may halaga na dapat dito tayo pumupokus? Awit 36 verse 7, ganito. Awit 36 verse 7. Napakamahalaga ng iyong kagandahang loob. Sabi niya, napakamahalaga ng alin? Ng iyong kagandahang loob. Saan tayo dapat pumukus, kapatid? Yung goodness of God. Diba, God is good? And all the time, dapat yun ang focus mo ngayon, kapatid. Gaano kadakila, gaano kabuti, gaano ang kagandahang loob ng Diyos na ipinakita niya sa iyo. Amen? Dapat, Lord, napaka-importante para sa akin ng iyong kagandahang loob. Pag naaalala mo, pag pinahahalagahan po natin ang kagandahang loob ng Diyos,
Do you think magbabackslide ka sa Panginoon? Kasi importante sa iyo ang Panginoong Diyos, di ba? So kahit dumating pa may maraming pagsubok sa pananampalataya mo, dahil importante yung kagandahang loob, Lord, ang dami mong ginawa sa buhay ko, kesa sa mga problemang na ibigay mo sa akin, mananatili ako sa iyo. Amen? Palapakan nga natin ang ating pong Panginoong Diyos. Ang hina naman pumalakpak sa Diyos. Isa pa, awit 139:17. Awit 139 verse 17. Pagkamahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos. Sabi niya, ano pa isang dapat mahalaga sa atin? Pagkamahalaga rin ng iyong mga pag-iisip. Kapatid, importante pag-iisip ng Diyos sa atin? Importante ba kung ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa atin? Mahalaga ba yung kapatid? Sabi niya, mas mahalagang kilala natin ng Diyos, kilala ka ng Diyos kesa kilala mo ang Diyos. Tama po ba? Gaano na kaya ikaw kilala ng Diyos? O ano na kaya yung pagkakilala sa'yo ng Diyos? Ano kaya ang iniisip ng Diyos sa'yo? Kapatid, dapat mahalaga sa atin ang mga pag-iisip ng ating pong Panginoong Diyos. Baka mamaya ang iniisip ng Diyos, kaya lang naman ito sumasamba kasi pinagpapala sa ng Diyos. Kaya lang naman ito sumasamba kasi andun yung crush niya. Kaya lang naman ito sumasamba kasi may kailangan siya sa akin. Importante dapat sa atin kung ano ang iniisip ng Diyos. Kung ano ang mga iniisip ng ating pong Panginoon. Amen? Amen po ba? May mga taong ganun, di po ba? O, ano na nangyayari doon sa iba? Dahil may focus ang babae sa church, nagpabautismo. Ano nangyari ngayon? Wala na rin. Di po ba? Kasi hindi ang focus ay ang Panginoon. Dapat importante sa'yo kung anong iniisip ng Diyos sa'yo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, dapat mahalaga ang iniisip ng Diyos tungkol sa'yo. Amen po ba? Dapat doon ang focus natin. Dapat pinahahalaga natin, Panginoon, mahalaga sa akin kung anong iniisip mo, mahalaga sa akin kung ano ang iyong mga pag-iisip. Amen? Isa pa? Unang Pedro 1:7. 1 Peter 1:7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Ano ba isang dapat na pahalagaan natin? Yung pananampalataya. Kapatid, tanungin ko lang kayo for a while. Gaano kahalaga? If you are going to rate 1 to 10 yung faith, gaano ito ka-importante sa inyo? Kayo na lang sumagot, ha? Kasi dapat ang faith natin nandun sa kasagaran. Lalong mahalaga. So, ibig sabihin, dapat ang rate natin sa sarili natin, kapag ang pinag-uusapan natin ay faith, dapat ang rate natin ay 10. Ba't hindi ka nakasamba? 10. Ba't hindi ka nakapagsamba? Tinanghali ako ng gising. Ba't di ka nakapagsamba? Nakalimutan ko. Ba't di ka nakasamba? Wala akong pamasahe. Ba't di ka nakapagsamba? Masakit ang ulo ko. Pero kaya mo naman tumayo, kaya mo naman mag-cellphone, kaya mo naman mag-FB, kaya mo naman mag-internet. Di ba? Gaano ka-importante ang faith ng bawat isa sa atin? Di ba sa isang kanta nga, anong kanta natin? Ang pananalig hindi nag-iiba. Dapat kung paano ka nagsimula nung sumampalataya ka sa Panginoon. Eager tayo sumampalataya sa Panginoon, di ba? Ang sipag-sipag natin sa Panginoon. Amen? Oh, lagi tayong masiglang kumanta. Masigla tayong umawit sa Panginoon Diyos. Masigla tayong sumayaw sa Panginoon. Masigla kang mag-Bible study. Ano ka na ngayon sa Panginoon? Kapatid. Nandun ka pa rin ba? Yung sa dati? Nandun ka pa rin ba, kapatid? Kayo makakasagot nun. Ano sabi ng Biblia? Gawin mo ang iyong unang pag-ibig. Amen? Sabi mo nga, kapatid, sa katabi mo, hawakan mo. Kapatid, gawin mo ulit ang una mong pag-ibig. Kayo makakatiyak nun kapatid. Tama po ba? Kayo nakakaalam kung yung una bang pag-ibig nyo ay ganun pa rin ngayon. Di ba? Tama po ba? Andiyan po ba kayo? Yung unang pag-ibig nyo ba, ganun pa rin yung damdamin nyo ngayon? Kayo ang makakasagot nun. So dapat, ang pananampalataya ko ay mahalaga
lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Kapatid, sana makita po ulit natin ang bawat isa na kung yung una kong nakita sila, nung unang pagsampalataya, nung unang-unang, kasi ako yata yung pinakamatagal di ba? So, ibig sabihin, lahat kayo ay nasundan ko. Di ba? Yung unang kita ko sa inyo na ganun kayo kasigasig, na nakita din ng Panginoon Diyos, na ganun kayo kasigasig sa paglilingkod, sana makita ulit ng Diyos at makita ulit ng mga ministro. Nakakatuwa yun, kapatid. Dati, para pag nag-uusap kami minsan ng mga ministro, kung ano nakakalungkot, dati si kapatid na ganito kasipag. Pero ngayon, parang ano na, wala na, parang walang habang kumakanta. Pag kumakanta, anong kinanta natin kanina? Masigla? Hindi? Kahit yung beat ng palakpak, hindi na sumaswak dun sa sa sound di po ba? Nakakalungkot. Every time may mga dinidiscuss tayo na dapat pag kumakanta tayo, parang fiesta. Di ba? Parang ito na yung pinakahuli. Pag sumunod na linggo, ganun nga yung mga kapatid. Pangalawang linggo, ganun na ulit. Balik ulit sa dati, parang kanina lang, pakilakasan, dilakasan. Sa parang ganun lang di ba? Kapatid, pwede ba tayong asahan ng Panginoon, ibalik natin yung una nating pag-ibig? Ha, mga kapatid? Amen po ba? Palabang nga natin ang malakas ng Diyos. Isa pa, unang Pedro 3:3 hanggang 4. 1 Peter 3 verse 3. Na huwag sa labas ang kanilang pagayap, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit. 4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso, na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa. Kasiraan. Ulitin ko. Kundi ang pagkataong natatago sa puso, na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Kapatid, sabihin niyo lang kung totoo. Pagka naglalakad tayo, halimbawa nasa mall, pag nasa mall tayo, nakakakita tayo ng mga bagay na naging maganda sa paningin mo. Tama po ba? So, damit, accessories, ano sasabihin mo? Maganda kaya to pag suot ko? Am I right? Totoo ba yung mga kapatid? Nakakita ka, uy, ang ganda na ng damit. Maganda kaya to pag nakasuot sa akin. Di ba kaya minsan sinusukat-sukat natin? Nakakita ka ng sa ulo. Pang decoration sa ulo. Palamuti. Di ba decoration? Palamuti. Oh. Mga headband. Susukat mo. May kasama ka. Bagay ba sa akin? Di ba ganun tayo? Mapalalaki, mapababae. Tinitingnan natin kung babagay sa atin. Kasi yun ang focus natin. Pero, tinatanong ba natin, mahalaga kaya sa Panginoong Diyos kapag nagpakabait ako? Mahalaga kaya sa Panginoong Diyos kapag nagpuri ako ng may kasiglahan? Mahalaga kaya ito sa Panginoon? Di ba? Naggaganon ba tayo, kapatid? Pero tiyak ako, naggaganon tayo pag nakakita tayo ng mga bagay na sa palagay nyo maganda. Tama po ba? Tama po ba, kapatid? Sana minsan tatanungin naman natin, ano kaya, gusto ko naman na pag ginawa ko kayang lagi akong present sa mga Bible study at active ako, maganda kaya yun sa paningin ng Diyos? Ba't hindi naman kaya sometimes, kapatid, gano'n naman tayo? Sana maalala nyo itong sinabi ko. Kapag nasa mall kayo at nakakita kayo ng mga bagay na mahalaga at nagsusukat kayo, sana makapag-isip tayo, ano naman kaya ang isusukat ko sa puso ko? Naintindihan niyo po mga kapatid? Kasi sabi niya kundi ang pagkataong natatago sa puso na may malaking halaga sa Diyos. Amen? Dapat ang balutan naman yung puso natin. Sometimes kasi nakafocus tayo na ang pinapalutan natin, yung panlabas natin, kaanyuan. Ang ganda ng palda. Ang haba ng sleep. Diba? Ang ganda ng palda, ang ganda. Diba? Lagi tayong ganun maganda. Pero sana, pagka maalala natin to kapatid, kapag nakakita ka ng maganda at sinusukat mo, naisip ulit natin,
Ano naman ang isusukat ko sa puso ko na magpapaganda sa paningin ng Panginoon? Amen? Palapan nga natin ang Diyos doon. Handa ba kayo sa ganon, kapatid? Handa ba kayo dun sa ganon, mga kapatid, na maisip natin, ano kaya isusukat ko sa puso ko? Kasi yung titingnan ng Diyos yung puso, hindi naman yung panlabas eh. Di ba? Ano ang isusuot ko sa puso ko para mas maging mahalaga ito sa paningin ng Panginoong Diyos? Sana iyon ang maalala natin, kapatid. Alam ko, ako rin may mga ganyan na kung time eh. Pagka naglalakad kami, ito si kapatid ni Jason, pag ang ganda ng palda, ang ganda, parang sarap sa pagsamba. Diba? Ang gandang suotin sa pagsamba. Tama naman yun. Tama naman yun. Ang ganda suotin sa pagsamba. Ang ganda nito pagkasuot. Okay yun, tama yun. Pero sana maisipin natin, dumarating dapat tayo dito sa time na ang ganda nitong gagawin ko. Ang ganda nito pag ginawa ko to. Tama? Tama po ba? Doon naman tayo tumukos, kapatid. Huwag sa mga bagay na panglabas. Amen? Kaya sabi kanina sa pinag-aralan natin, yung unang-unang walang halaga, beauty is vain. Amen? Ano pang walang kabuluhan? Sabi niya, ang task, anumang mabuting kalagayan ng tao ay walang kabuluhan. Ito pa ang isang pinakamahalaga sa lahat, kapatid. Gawa 20:24. Acts 20 verse 24. Datapot hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpapatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Pinakahigit sa lahat na mahalaga, kapatid. Ano po yun? Yung katungkulan at ministeryo. Sabi niya, hindi ko minamahalaga ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryo. Dalawa yun, ha? Katungkulan at sino may ministeryo dito? Taas nga ba yung kamay? May ministry. Marami may ministry. Yung may katungkulan. Wala kayong katungkulan, kapatid. Lahat tayo may katungkulan tayo sa Panginoon. Magkaiba yung ministeryo, may mga particular gawin. Pero lahat ng Kristiyano may katungkulan sa harapan ng Diyos. Ano ang katungkulan natin, kapatid? Lahat ng tao eh. Anong katungkulan natin? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Palapan nga natin ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Katungkulan ba natin sumamba sa Diyos? Huwag mong pabayaan yan. Dapat masigit yan sa iyong susot lang ang ulo mo, kaya mo namang tumayo, nakakapanood ka pa nga ng TV, nakakapag-text ka pa nga, tapos hindi ka makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Sa Amen. Gaano ka-importante yung katungkulan mo sa Panginoong Diyos? Ulan ba makakahadlang sa atin? Pamasahe, makakahadlang? Pag walang pamasahe, magpasabi ka agad. Diba? Pero naniniwala ako, kapatid, bago pa dumating ang araw ng linggo, may pagpapala na ang Diyos na magagamit natin sa pamasahe natin. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Tayo lang ang hindi gumagawa. Tama? Meron ka na eh. Kaya lang ano ginawa mo doon sa blessing ni Lord? Diba? Ano ang inuna mo doon sa blessing ni Lord? Na dapat ay makatulong din yan para magkaroon ka ng pamasahe. Amen? Pero kung wala naman talaga, kapatid, wala ka talaga mapagkukunan at walang dumating ang blessing ni Lord, may blessing pa rin. Di mag-text ka. Di ba? Okay, sabi nga natin, maghiram muna. Pagdating ng linggo, ibalik na lang natin, di ba? Say amen. Makakahadlang ba yan, kapatid? Sa katungkulan natin at ministeryo? Hindi. Sabi mo nga sa kanya mo, hindi yan makakahadlang, kapatid. Di ba sabi ni Papa, kagutuman, pag-uusig, ibang nilalang, ano pa? Mga kapigatian, hindi yan makapaghiwalay sa akin alang-alang kay Kristo. Amen? Dapat, yung katungkulan at ministeryo natin, ano ba yun, mga kapatid? Higit sa aking buhay. Amen? Huli na lang, kapatid. Ano ang dapat nating idalangin sa Diyos? Nakita na natin yung di ba marunong na tayo mag-separate ng may halaga at ng walang halaga. Ito ang ipanalangin natin sa Panginoon. Awit 119 verse 37. Awit 119:37. Alasin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan, at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Ano sabi niya?
Anong dapat natin idalangin sa Diyos? Alisin mo, sabay-sabay tayo mga kapatid, alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Say amen. Sana iyan yung kasama natin, magtugutay tayo, Lord. Sana alisin mo yung mga mata ko sa pagtingin ng walang kabuluhan. Minsan nagagamit natin yung pera natin sa mga nonsense, di ba? Nakakita ka ng mga bagay na walang kabuluhan, bili. Di ba? Huwag tayong tumokus doon, kapatid. Pero isama natin sa Panginoon. Huwag mo, ilayo mo ang mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Hanggang dyan po mga kapatid, at umaasa po ko na ang kalooban ng Diyos, ang mensaheng nais niyang ibigay sa atin ay nakarating sa bawat isa po sa atin. Amen? Ano ang mensahe ni Lord?